kay sa Nahum or Nahum chapter 1, mahitungod kini sa baha sa Nineveh. So atong sutaon kung nganong gipabaha ni Lord ang Nineveh. Okay, so sa chapter 1 and then mo abot sa part sa chapter 2 niya. So Nahum chapter 1 verse 1 ta magsugod, mao kini ang gipamulong bahin sa Nineveh sumala sa pananawon nga nakita ni Nahum nga taga Elcos. Ang Ginoo nga Dios igihan og tigpanimalos. Panimaslan niya ang iyang mga kaaway. Dili dali masuko ang Ginoo apan gamhanan siya kaayo ug kastiguhon gayud niya ang mga malapason. Muagi siya sa tadla sa alimpulos ug sa bagyo ug ang panganod mao ang abog sa iyang mga tiil. So ang Dios magapanalangin sa nga pulong nga mao kini ang mensahe daw kuno sa Ginoo may tungod sa Nineveh nga gipakita ni Lord pinaagi sa pananawon matud pa kang Nahum. So si Nahum ang gigamit sa Ginoo nga gipadaygan ni Lord sa mao nga mensahe para sa Nineveh. So na-intended nga mensahe para sa usa ka dapit sama atong isa ka negro nga gigamit sa Ginoo nga gipadayag niya ang plano sa Ginoo para sa Philippines. Pero naiuban bawa ni tuo kay wala ni tuo kay naghulga lang kuno sa katawan dapat dili kuno hadlokon ang katawan. Pero ang mensahe sa pagpasidaan dili panghadlok dili panganamdam dili siya panghadlok. So kung dili ka kasabot mo nga masayo pang atong judge, masayo pang atong pag-react or pag-interact. So matod bitining the Lord is a jealous God. Siluso ang Ginoo or igihan. Mato sa Exodus chapter 20 verse 5. I am a jealous God. Siluso siya or igihan siya. The Lord is a jealous God. Siluso ang Ginoo, filled with vengeance and rage. Puno-puno siya sa kasuko, matod pa, o panimaslan niya ang iyang kaaway. So, aning panahon na pagpadayag ni Lord kang Nahum, isog-isog si Lord, or di ka isog-isog, isogit si Lord. Wala di yan ipadayag ang iyang gugmang dili. Sa to, siluso ko ng Ginoo, the Lord is a jealous God, filled with vengeance and rage. Matod pa, He takes vengeance on all who oppose Him and continues to rage against His enemies. Manimalo siya atong mubatok niya ug matud pa mo padayon siya sa ikapungot kasuko sa iyang mga kaaway. So, ingana ang pagpadayag ni Lord kang Nahum. Nahum means full of comfort. O ang ngalan nga Nahum, full of comfort. And then, in verse 3, nagpadayag diri, the Lord is slow to get angry. Ang Ginoo kuno, dili kuno dali masuko. So kung masuko na siya, napuno na gideene siya sa kasuko. Again, naklaro ko na to niya. Nahum chapter 1 verse 3, the Lord is slow to get angry. Ang Ginoo, kuan kuno, dugay kuno siya masuko. Sa ato pa kung masuko na siya, ayo. Nasuko na gid siya o ayo kung naani. But His power is great apan ang iyang gahom pertiging dakuha. Okay. And He never lets the guilty go unpunished. Dili ko na tugutan nga ang makasala nga dili jud silutan. He displays His power in the whirlwind and the storm. Okay. So unsa daw kuno kung ang Ginoo kuno magpadayag sa iyang gahom, gamiton ko niya ang whirlwind. Unsa man ang whirlwind? Haguno sa hangin. Atod pa. His way, ang iyang agianan, ang iyang pamaagi, is gamiton niya ang whirlwind. Unsa nang whirlwind? Kanang kusugin haguno sa hangin. Nagatuyo alimpulos. Mo kuno isa pamaagi sa pagpadayag sa iyang pagkagamhanan. Di ba malisang ta kung na ay whirlwind, na ay alimpulos, matod pa, and storm. Unsa man ang storm? Bagyo. So matod pa tini
Ang Ginoo islo siya kaayo ug kastiguhon kay niya ang mga malapasot. Muagi siyang tadla sa alimpulos ug sa bagyo. So, ang bagyo ug alimpulos pamaagi daay Connection good siya. Lord, in Jesus' name, mag-function na siya. Okay, lalain na sa ihek. Wala pa na ipis, Kung nag-connect niyo mo, ikaw naman. Smart ako sa Ano, kanila. nabalik na siya. Oh, nabalik na. Hinay ang connection. Thank you sa nagtanaw, no? So, atong topic karon may tungkol sa baha sa Nineveh. So, nganong nagbaha sa Nineveh, kaya ang kanana, nabalik na po. Nabalik na sad. Hinay ang connection. Kay naay problema sa among internet, kay tungod sa hangin. Ikuan pa ni. So, ato na ta sa verse 4 sa Nahum chapter 1 verse 4. Ana, oh, again. Hindi badlungon niya ang dagat ug hobson kini. So kung hobson ang mahubos ang dagat, pamaagi gyapon sa Ginoo kay wala may tao makapahubos sa dagat. Wa jud. Walay mayor, walay si Lord ang magabuot, si Lord ang magatugot. So, mo na nga doon ako nung naay baha sa Nineveh, kay nasuko si Lord sa Nineveh, nahimo na si Lord nga kaaway sa... Dita na ka. Okay, so, salamat nga, kuan. Pasensya nga kakapat gakawa ko ng hunong. Giludan na Kay, Nga? Tiglod ba may 150? Karon. kanina, kay para lagi tumukuan, haman na na. Ako siguro kay giludan na ka. Ang Diyos mo ay nagatuyo. So, nga din nga matunaw ang kabungturan mo na landslide sa verse 5. O matunaw ang kabungturan mo, kurog ang yuta, ingon man ang kalibutan o ang tanan nga nagpuyo ni ini. So, pagpadayag nis kasuko sa Ginoo. Kung ako, ang linog, ang landslide, ang bagyo, ang lunok, ang baha, is pagpadayag na sa kapungot ni Lord matod pa sa Nahum chapter 1 na atong kay ang mga pangitabo karon lunog, baka, linog, sunog, landslide nasulat na sa Nahum chapter 1. Kung atong basahon ang Biblia, wala dili na ta matingala tungod kay ingon dinhi kinsay makaharong sa iyang kasuko ug makahaguan sa Ginoo. Kung si Lord masuko, mahurot ang tanang gihaguan sa Ginoo sama sa atong nakita sa kanang Facebook karon nga gipang post matod pa sa pulong sa Ginoo. Kinsay makaharong sa Ginoo. Apan sama sa lunok puuhon niya ang iyang mga kaaway. So ang mudangop daw sa Lord, ang mudangop sa Ginoo sa verse 7, mahimo siyang dalangpanan sa kalistanan. Ang mumahon niya kadtong mudangop kaniya. Apan sama sa lunok na ay rason. So sama sa lunok, puuhon niya ang iyang kaaway o gugdo niya silang ngadto sa kangit-ngitan. Unsay inyong gilaraw batok sa Ginoo, puuhon kamo niya. Dili ginahanglan nga suko. Dili na kuno, he won't need to strike twice. Di na kuno niya kaduhaon. Matod pa. In verse 10, sama sa mga sampinit ug mga uga nga dagami, ut-uton sa kalayo kadtong mga kining is a capital of ancient Assyria. Ang Nineveh is a capital of ancient Assyria. Part siya sa Assyria ang Nineveh. Capital siya nga syudad sa kinulmang nga mga larawan diha sa templo sa inyong mga Diyos. Ako'y muhimo sa inyong luganan kay dautan man grabe. So yung din sa verse 14, makalilisan ang ingon sa 14 pa. Atod ba din nga ang mga Diyos nila, laglagon ni Lord, bisan pamanas ilang mga templo, ako'y mag-andam og lugnanan para ninyo kay kamo mga kaaway na yun nila ang Ginoo. Kaaway na ni Lord ang makatawan sa Nineveh tungod sa ilang karpo, tungod sa ilang pagkadautan, o tungod sa ilang mga Diyos, puuhon puno ni Lord ang ilang mga Diyos na naasa kay masuko si Lord or na suko si Lord. So nganong na ay baha nga dako sa Nineveh kay nasuko si Lord o pati kuno ang ilang mga Diyos, laglago ni Lord, wala na mo
manunod sa ilang tabo jud kana sa